I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, eto na. But anyway, mga kababayan, shout out po sa inyong lahat, no? Sa mga Filipinos, OFW, Marcos loyalists and supporters, hello. Nako, mayroon tayong breaking news mga bes, ano? Malamang marami na naman magagalit kay Pangulong Marcos Jr. Iiyak na naman ang mga dialysis sa social media. Bakit? Nako mga bes, dito nyo masasabi kung talagang weak si Pangulong Marcos Jr. Matahimik lang yan pero matinik, ha? Walang sinasanto, pinapairal lang ang batas, no? So dahil dito mga kababayan, kung ano man ito, malamang na panood yung iba sa social media, siyempre kailangan natin i-update ito. Yung reaction natin, good move yan sa desisyon ni Pangulong Marcos Jr. Ano man ito guys, so basahin ko sa inyo. So sinabi po dito mga kababayan, no, ng News 5, tinanggal ang Besi, Presidente at mga dating Pangulo bilang membro ng National Security Council NSC sa ilalim ng Executive Order AO number 81 na inisyu ni President Bongbong Marcos nitong linggo. Dapat lang, good move yan Mr. President. Kasi wala naman silang naitutulong Wala naman silang ambag. At saka kumbaga treat sila ng guys ng bansang Pilipinas, lalo na sa Pangulong Marcos Jr., no? So, alam niyo naman ang pagbabanta ni Sara Duterte sa Pangulo. At saka wala naman silang naitutulong, puro kaguluhan lang naman ang alam nila. 'Di ba? Bakit? Sa West Philippines ba? Mayroon ba silang pake? Wala silang pake. Bakit? Nakikita nyo ba may reaction sila nang gagaling sa kanila na ipinagtatanggol nila? No. Kampi sila ng China lalo dito si Sara Duterte, tanungin mo. Tungkol dito sa mga pangharas ng Chinese vessel, mayroon ba siyang sinabi na maganda? Pinagtatanggol niya ba ang bansang Pilipinas? No, wala. Anong sabi niya? No comment. Tapos sasabihin ng mga toxic na dialysis, next president ko, no? Bakit? Ano bang achievement na iambag niya sa Pilipinas? Wala naman, di ba? 2 taon kalahati. Pinamunuan niyang DepEd, mayroon ba? Wala. Ang achievement niya lang doon is nabubulok ng mga tinapay na mga inaamag, expired ng mga gatas, confidential fund, nawawala, kaya nga nagkanda issue. Tapos sasabihin nyo, next president. Sino naman may sabi sa inyo qualified siya? Wala, hindi siya qualified. Sabi nga ni Atty. Gadun, hindi talaga sa qualified, immature, walang alam. Kung i-compare mo naman kay Secretary Gibo at saka Speaker, nako, mas dekalidad naman sila, no? Para tumakbo sa pagka-presidente, sa totoo lang. At maganda naman ito, tinanggal sila. Wala naman sila na itutulong, puri kaguluhan, lalo na yung dating Pangulong Digong. Sus, may naitutulong ba siya? Wala siyang naitutulong. There is a need to further guarantee that the NSC remains a resilient national security institution capable of adapting to evolving challenges and opportunity, and to ensure that its council members uphold and protect national security and sovereignty. Saad ng EO para sa reorganization ng NSC. Diba? Dapat lang na ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Maging siya nga delikado. Binantaan siya ni diba? Ni Sara Duterte. See? Dapat lang, at saka yung sovereignty ng bansa. At saka bansang Pilipinas, mamamayang Pilipino. Dapat lang tanggalin sila. Wala naman sila na itutulong, puro hindi kaguluhan. Lalo na yung mga DDS na yan. Dapat sa kanila, umuwi doon sila sa China Diba? Good move yun. Malamang. Marami na naman silang kuda-kuda sa social media. For sure yan, mga kababayan, tuloy, sabi dito, matatandaang sa isang open letter noong Nobyembre, nang hingi si Duterte ng paliwanag sa NSC kung bakit hindi siya umano na imbitehang dumalo sa mga pagpupulo ng council kahit membro siya nito. Wag na. Para ano pa? Saan ka makakita ang isang vice-presidente binabantaan ng Pangulo ng Pilipinas? Yan ba may yan ba sinasabi niya mahal natin ang Pilipinas? Saan ang pagmamahal niya?
'Di ba? Oh, nakakahiya sa buong mundo. Trending siya sa buong mundo. Ba't ganyan ang inaasal niya? Oh, isang kang mataas na opisyal, ganyan ang ginagawa mo sa sarili mong bansa. Pinapahiya mo ang bansang Pilipinas eh. Actually, hindi si Pangulong Marcos Jr. Sus, nako, talaga. Dapat lang. Bakit siya imbitahin? Para ano pa? Wala siyang kwenta na vice presidente. Sa totoo lang, wala naman siya natutulong, wala siya naiambag. Imbis tutulungan niya si Pangulong Marcos Jr., ano ginawa niya? Panggugulo, mag-ama na yan. Sinugundamano nitong mga dialysis. O, di ba? O, nangyari ito sa gitna ng pagkawasak ng alyansa ni na Marcos at Vice President Sara Duterte kasunod na umano'y banta ng Vice sa Pangulo noong nakaraang taon. Dapat lang. Di ba? O, di good move yan. Maganda yung ginawa ng Pangulong Marcos Jr. Natural. Protektahan niya ang bansa sa mga taong tuksik na wala namang ginawa sa mamayang Pilipino. Tapos puro paninira na lang ginagawa nila, puro kaguluhan na lang, puro rally nila, puro mura against the first family. Sa pamahalaan. Saan kayo makakita niyan? Mga klaseng ganung tao, dapat lang maganda yan. Yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr., tanggalin sila. Dapat sa inggan nila, umuwi na lang sila sa China. Guys, basahin natin, ayan, statement of the National Security Advisor and Director General, NSC, the President issuance of the Executive Order number 81 and 2024 reconstituting the composition of the National Security Council, which is ang NSC, is necessary to further enhance the formulation of policies affecting national security. The NSC is first and foremost an advisory body to the President, and its composition is always subject to the authority of President. Agay. Dami talagang iiyak dito mga beswa. The Administrative Code of 1987 vests the President with the continuing authority to reorganize the administrative structure of the office of the Vice President, of which the NSC is a part. Moreover, Section 17, Article 7 of the Constitution vests in the President the power of control over all executive departments, bureau, and offices. Ano guys ang kapalagayan nyo? Dapat lang, no? Parang, kumbaga, may treat ang bansa natin sa mga kapwa nating mga ibang Pilipino, mga besyo. Baka may planong destabilization, itong mga gustong mang-aagaw sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos Jr. Dapat lang, pagtatanggol natin ang bansa natin, bantayan natin. Kaya nakamonitor tayo, mga bes. Tuloy! Pursuant to this authority, previous president have reorganized the composition of the NSC to meet the president's requirements and changing condition since the NSC was established by President Elpidio Quirino in 1950. Ganun pala yun mga bes. It has undergone several reorganization. President Ferdinand E. Marcos Sr. ito guys reorganized the NSC under EO 396 in 1972. Ay wow. President Corazon Aquino reorganized the NSC under EO 115 in 1986 and EO 292 in 1987. President Fidel B. Ramos reorganized the NSC under EO number 33 in 1992, while the President Gloria Macapagal-Arroyo reorganized the NSC under EO number 34 in 2001. Ayan. Hindi lang pala si Pangulong Marcos Jr. Marami pang nauna. 1950s pa pala ito mga base. Tuloy. Hence, the purpose of reorganization is to enhance the formulation of policies relating to national security so that action and decision thereon by the President rests on sound advice and accurate information. It is also premised on the need for timely and coherent action to address current and emerging threat to the national security. Secretary Eduardo
M. Anyo, National Security Advisor and Director General. Ayan, which is ang NSC. O, ano guys ang kapalagayan nyo? Ay, maganda naman talaga ito. Ha? O, parang napapansin siguro ng ating mahal na Pangulo, may magtatangka gawin ng Malacanang. O, diba guys? Well, anyway, sa aking kapalagayan lamang yan. So, itong move ni Pangulong Marcos Jr., maganda ito. So, yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates video. So, ito pa. So, ayan see? Vice President, mga dating Pangulo, tinanggal bilang membro ng National Security Council. Nako, dapat lang, tanggalin na lang mga yan. Ano naman ang silbi nila? Puro naman panggugulo. Lalo na yung dating Pangulong Digong. Puro naman siya panggugulo. Tingnan nyo naman kung gaano yung mga pinagsasabi niya. Napaka-toxic yung bunganga niya. Di ba? Ang may pakialam lang si dating Pangulong Digong, yung yung mga Chinese. Yun, may pakialam siya. Ganon din si Sara. Never natin naririnig niyan na pinagtanggol niya ang bansang Pilipinas diyan po sa pangaharas ng China Missile. Wala tayong naririnig kundi sos Maria Joseph, no comment. Lahat puro no comment, no comment. Ngayon, dito nyo na mapatunayan sino talaga ang may malasakit sa bansa. Walang iba kundi siyempre ang mamayang Pilipino, except yung mga dialysis at ang mahal na Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Nakikita naman natin kung paano niya pinagtanggol ang West Philippine Sea. Sa buong mundo. Pag nagsasalita siya sa mga international forum. Siya ang tanging bukod lang pinagtatanggol niya ang sarili niyang bansa. Pinagmamalaki niya pa kamo ang bansang Pilipinas. Ini-encourage siya yung mga foreign investors na ang Pilipinas maganda mag-invest dito. Tanging bukod na Pangulo siya. Pinagmamalaki niya sarili niyang bansa. Pero yung dating Pangulo, wala. Mayroon siyang ganyan na pagtatanggol sa Pilipinas. Hindi. Sabi nga ng dating Chief Justice Carpio nga kumbaga isinuko niya ang West Philippine Sea sa bansang China. Totoo yun. Sinabi niya yun. Saan kayo makakita niya? Dapat lang, wala naman silang pakialam sa national security natin. Kundi pansarili nila lang ang may pakialam sila. Ganun sila sa mga kababayan. Kawalang pake. Yung iba nga dyan, tumatakbo sa pagkasenador para lang ipagtatanggol yung Duterte. Bakit? Ang Duterte ba ang nagpapakain sa mamayang Pilipino? Excuse me? Di ba? Kaya itong ginawa ni Pangulong Marcos Jr., saludo ako, na-agree ako dito mga kababayan. So, dahil dyan mga besa, ano po ang kapalagayan nyo? Well, ako, anong magiging desisyon ng Pangulo? Well, siyempre, sinusuportahan po natin yan. 'Di ba? Hindi naman magdesisyon yan kung mali. 'Di ba? So yun guys, yun po ang pinaka-latest updates ko. Maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kang update sa aking mga upload videos. Follow me guys. Bye. And babush. God bless Philippines.